Mapagpalang umaga muli sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig ng mundo, sa lahat po ng mga naaabot ng programang ito. Muli po, ito ang inyong lingkod, Pastor Manny A. Dalena, na sa inyo po ay mag-aanyayang muli na kami po ay samahan po ninyo ang inyong lingkod na mag-aral at magsaliksik ng kanyang mga salita na sa atin po ay patuloy na nagbibigay ng kalakasan at paglago ng ating mga buhay pananampalataya. Nais mo ba na ikaw ay pagpalain? Biyaya ng Diyos na
Muli po tayong naririto upang ating patuloy na papurihan at pasalamatan ng ating dakilang Diyos na buhay. Lalo tigit, napatapos na po ang taong 2020 sa kabila ng maraming pinagdaanan nating mga kalamidad at anumang mga pandemya at krisis sa ating buhay. Nararapat pa rin tayo ay magpasalamat sa Kanya. Sapagkat sinasabi po ng banal na salita ng Diyos, in everything give thanks, for this is the will of God. Sa Kanya'y nakitiwala, sa Diyos walang imposible. So, bati po tayo sa ating mga kapatid na maaga pong nakatutok ngayon sa ating pong programa mula po sa bansang Canada. Batiin po natin, they are watching together. Praise God, while having their dinner, si Sister Marilu Quinto at Brother Israel Quinto, kasama ang kanilang daughter na si Chelsea Quinto. Isang mapagpalang gabi po sa inyo at purihin ang Panginoon sa inyo pong hapunan ngayong gabing ito diyan sa Canada. Praise God, namnamin ninyo ang lasa ng inyong pagkain at pasalamatan ito sa Diyos. Ay nais mong itama. At mula naman po sa San Pedro, Laguna, batiin po natin si Brother Bob Yuson Atendido at ganoon na rin po si Sister Becky Atendido at ang kanilang mga anak at ganoon din ang kanilang apo na si Ali. Praise God! Sa Diyos walang imposible. Kung sa Kanya talalapit, sa Diyos walang imposible. And from Ligas, Bacoor, Cavite, batiin po natin ang isang mapagpalang umaga, si Brother Lloyd Nebres. Sabi niya, thank you Lord for another day of our lives. Praise you, O God, for there is none like you. Amen. Hallelujah. Puri ng Diyos, isang mapagpalang umaga, ganun din kay Sister Aida Nebres at sa iyong mga kasama dyan sa inyong tahanan, kina Loida, Leiza, Adrian, L.A. at E.J. Ganun na rin po, sabay na natin batiin ang kanyang kapitbahay. Praise God. Kay Sister Emmy Diaz nang sabi, good morning church, blessed Tuesday to all of us. Thank God for a new day. Amen, amen. Ganun din po sa inyong mga kasama dyan na nagwo-work from home, kina Jonah, Ivy, Reg, at ganun din kay Rayhan. Hallelujah. Purihin Diyos. At mula naman po sa Los Angeles, California, batiin po natin si Brother Ronnie Atendido na ang kanyang prayer ay magkaroon po siya ng trabaho this coming New Year. Praise God, I need a prayer for I have a part, what's that? Praise God. Para sa New Year, prayer din po na patuloy na paggabay at may health na rin po sa kanyang kalusugan. Amen to that, Brother Ronnie. Have faith in God. Hallelujah. For God, all things are possible. Imposible. Kung sa Kanya'y mananalig. And good morning kay Sister Ali Pangilinan. Ganoon na rin kay Brother Albic Pangilinan. Itong mag-asawang ito na patuloy po na talaga namang napaka-loyal na sumusubaybay, hindi aalis ng kanilang bahay nang hindi muna tinatapos ang ating programa. Kaya naman laging pinagpapala ng Diyos. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. At may pahabol pa rin kahilingan si Brother Ronnie. Praise God para kay Nenet Canas for her health COVID. Praise God. Hallelujah. Amen to that. Amen to that. Nadaloy ng lubos-lubos. Hanap mo ba ang tunay na kasiyahan? Habang papasok ang 2021, iba't samot-saring mga masasamang balita ang ating napapakinggan. But let us not focus on them. Praise God. Sabi nga ng Psalms 112 verse 7, basahin po ninyo ang nakatala diyan, ang mga nananalig at sumasampalataya sa Diyos, hindi natatakot sa anumang masamang balita. Sila'y nagtitiwala sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yan ang sinasabi po ng Psalms 112 verse 7. Lalapit sa Diyos
Good morning kay Sister Rose Tasipit at ganoon na rin kay Brother Romy Tasipit at kay Ruru. Praise God, hallelujah. Purihin ang Panginoon. Kumusta na po si Ruru? Nais mo ba ng buhay na mapayapa? Ang landas mo ay na So ang mensahe po natin ngayong umagang ito ay mahango po natin sa aklat po ng Kolosas Kapitulo 3 talatay 1 hanggang 4. Ang pamagat po ng ating mensahe ay pinamagatan po natin a challenge for the coming New Year. Challenge for the coming New Year. Isang hamon po. Isa pong hamon mula po sa sulat po ni San Pablo para po sa darating na 2021. Yan po ang ating mensahe na may hashtag that some things must be retained. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Nagpapasalamat po si Sister Lisa Villarico. Thank you, Lord. Okay na SSS namin. Naayos ko na po kahapon last week daw at in January makakakuha na kami. Salamat po, Lord. Amen to that. Magandang salubong para sa inyong bagong taon, Sister Lisa. lapit sa Diyos, walang imposible. Walang imposible. Alright, praise God. Patuloy po ang ating paanyaya sa lahat po. Gising na po mga kapatid. Oras na para makinig sa salita ng Diyos. Oras na para pasalamatan ng Diyos sa panibagong umaga na idinagdag niya sa ating buhay. Kaya naman po, kayo po na nariyan, simulan na po ninyo na mag-share. Just press the share button. Mag-host na po tayo ng watch party. And let us not forget to engage. Ano po, makipagtalakayan po kayo, sumali po kayo sa ating pong pag-aaral. Praise God, sa pamamagitan po ng inyong pagsusulat, ng inyong mga comment sa ating pong comment section box. At higit sa lahat, upang sa gayon ay hindi ho maaksaya ang inyong oras na ginugugol sa panonood at pakikinig sa akin, kailangan po nating i-apply ang anumang ating pong mga natututunan, na ating pong napapakinggan at tinatanggap sa bawat araw ng pag-aaral natin ng kanyang mga salita. Hallelujah! Kung sa Kanya'y magtitiwala, sa Diyos walang imposible. Kung sa Kanya talalapit, sa Diyos. Alright, happy birthday kay Sister Loida. Purihin ng Diyos. Birthday niya po ngayon mga kapatid. Kaya salamat sa Panginoon sa kanyang kaarawan. Mamaya, dugan natin siya ng isang awiting pang birthday. Biyaya ng Diyos, Happy birthday! nadaloy ng lubos-lubos. Hanap mo ba ang tunay na kasiyahan? Pag-ibig ng Diyos ay nais maranasan. Sa Diyos walang imposible. Kung sa Kanya'y mananalig, Well, tayo po itatapos po sa ating pong pagbugan ng panalangin mga kapatid. Praise God, hallelujah! Kanya'y magtitiwala. Glory to God! Salvation.
Banal namin Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po ang inyong lingkod muli sa isang panibagong araw na idinagdag ninyo sa aming buhay. Muli iminulat ninyo ang aming mga mata sa umagang ito upang muling namnamin at aming maranasan ang iyong kabutihan. Sa gayoy patuloy po kaming makapagbigay ng papuri at pasasalamat sa iyong dakilang pangalan. Kaya naman dalangin po namin sa buong maghapong ito, Panginoon, samahan po ninyo kami, gabayan, Panginoon Diyos, at patuloy na pangunahan ng aming buhay upang sa gayon, Ama, ay patuloy po, O Diyos, na ang aming buhay ay maging karapat-dapat sa iyo sa umagang ito. Sa amin pong sama-samang pag-aaral at pagsasaliksik ng iyong mga salita, ang aming hiling at dalangin, muli ay ang iyong banal na Espiritu ang patuloy na manguna sa bawat isa sa amin na kami, O Diyos, ay patuloy na gabayan at turuan sa katotohanan ng iyong mga salita. Maging bukas at maging malaya ang bawat isa sa amin, lalo't ang aming puso at ang isipan, upang sa gayon, O Diyos, ay patuloy na makapaghari ang iyong salita sa aming buhay, na ito'y maitanim namin ng malalim upang ito'y mag-ugat at magsilbing pundasyon ng aming mga pananampalataya. Sa gayoy maranasan namin ang kapangyarihan nito sa aming buhay, sapagkat ang salita mo'y hindi darating sa amin sa isang simpleng salita, kung hindi ito ay nagtataglay ng kapangyarihan. Sinusundan ito ng mga tanda, himala at kababalaghan. Kaya, O Diyos, habang kami nakikinig, habang kami nag-aaral, ay unti-unti, O Diyos, na kumikilos, gumagawa ang iyong salita sa kapangyarihan mo, Panginoon Diyos, sa bawat buhay ng bawat isa na nakikinig at nanonood sa umagang ito. Naway maraming maabot, Panginoon Diyos, maraming makarinig, hindi lamang sa bansang ito, kundi sa bawat panig ng mundong ito, sa lahat ng naaabot, Panginoon Diyos, ng siyensyang ito, ng teknolohiyang ito. Nawa ay patuloy sila, O Diyos, na makapakinig ng iyong mga salita. Salamat po. Ang lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Hallelujah! Yes! Glory to God! Good evening kay Sister Memia Tupas Tapulaw ng Canada. Isang mapagpalang araw po ng Lunes ng gabi dyan. Ano po? Praise God, hallelujah, purihin ng Diyos. At ganoon na rin po kay Diana at kay JR Kaligdan at sa iyong mga apo na sina Maxine at Mia. Di malaman ang gagawin, naisip lang tapusin. Isang mapagpalang umaga kay Sister Marilyn Soribio ng TS Cruz Subdivision. Ganon na rin po sa iyong mga anak na sina Elaine, Elaika at Jelay. At sama na rin natin ang buong mga angka ng Soribio, kay Nanay Meding, kay Tatay Marino, kay Dayan at kay Obet Soribio at sa kanyang mga anak at sa kanyang mga mekaniko dyan sa Veterans Motor Shop. Laging
mag-share na po tayo, mag-usap po tayo ng watch party, magpapasimula na po tayo sa ating pong mensahe. A challenge for the coming new year with hashtag that something must be rethink. Alam niyo ho kasi patapos na ang 2020, andito na tayo sa papasok na taong 2021. Kaya nga sa pagtayo natin dito sa simula ng isang bagong taon, ito ay isang magandang panahon upang ating pagnilayan ang taon na nagtatapos at asahan ang taon na malapit ng magsimula. Praise God. So magandang panahon din para sa bayan ng Diyos na magsagawa ng inventaryo ng ating pong mga buhay. Praise God. Hallelujah. No po, yung pong ating lakad kasama ang Panginoon na dapat po nating suriing mabuti kung nasaan tayo sa ating relasyon sa ating Panginoon Diyos. Kailangan nating suriin ang ating sarili at tignan kung nasaan tayo, saan tayo naroroon at kung saan nais ng Panginoon na tayo ay naroroon. Praise God. So ang talatang ating binanggit kanina, yung pong sa Colossians chapter 3, beginning verse 1 up to 4, ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon at hamon na gawin ito. Alam niyo po, kadalasan mga pagkaganito pong mga year-end po, no, di ba? Makikita po natin sa mga mall, meron tayong mga tinatawag na year-end sale. Praise God, dahil may mga pagkakataon na sila po ay nagkakaroon ng mga inventory ng kanilang mga paninda. Praise God. So ganun din po sa pagtatapos po natin sa taong 2020, kinakailangan pong magkaroon tayo ng inventory regarding our relationship, regarding our yung pong ating pong buhay pananampalataya. Saan na ba? Ako ba'y lumago? Ako ba'y umunlad? Ano ba? Nadagdagan ba ang aking pananampalataya? Nadagdagan ba ang aking kaalaman? So yan po ang ating pong pag-uusapan ngayong umagang ito. Praise God. Naalala ko po mga kapatid, bago magpasko, ay sinamantala ko po ang pagkakataon na ako po'y maglinis ng aming pong tahanan, ng aming pong bahay. At sa aking pong paglilinis, maraming mga bagay na hindi na nakita po ako na hindi na po kailangan. Siyempre, maraming mga bagay doon na kailangan lamang ilipat. Hindi lamang, kumbaga, magbabago ka ng setup, ililipat mo. Praise God, hallelujah. At sa proseso ng aking Operation Cleanup Drive, natuklasan ko ang ilang mga bagay na sanhi upang maglagay sa akin dito po sa linya ng mga alaala. Habang nililinis ko yung silid namin ng bahay namin, maraming bagay na kinakailangan mapanatili. Ilang mga bagay na kinakailangang itapon, pakawalan, at ilang mga bagay na dapat pong alalahanin. Praise God. Hallelujah. So yan po ang ating pong tatalakayin ngayon pong umagang ito. Ito po ay magiging isang serye muli, mga kapatid, Dahil ito'y tatlong bagay ang nais na hamon sa atin ni Pablo dito po sa aklat ni San Luke, sa aklat po ng Kolosas, sa mga taga-Kolosas. Praise God. Tatlong challenge po ito, tatlong hamon po ito dito sa papasok na bagong taon. Habang binabasa ko po itong talatang ito, nakita ko po na hinahamon dito ni Pablo ang mga anak ng Diyos na gawin ang eksaktong bagay. Sa pagtingin natin sa ating buhay, sa ilaw ng mga talatang ito, hinahamon tayo na panatilihin ng ilang bagay, palayain ang iba at alalahanin ang iba pa. Yan po, yan tatlong iyan mga kapatid. Nais kong buksan sa inyo ang talatang ito at ibahagi sa inyo ang mga hamon na nilalaman nito. Praise God, hallelujah. Nais kong ipakita sa inyo na ang Diyos ay may plano para sa ating buhay. Nais niya ang ilang mga bagay sa iyong buhay at may karapatan siya na hingin ang mga bagay na ito sa iyong buhay. Pansinin po natin yung hamon na nilalaman ng mga talatang ito. Praise God, isang hamon para sa isang bagong taon. Hallelujah. So kung kayo po mga kapatid ay mayroong banal na kasulatan, buksan po natin sama-sama sa Colossians chapter 3 beginning verse 1 to 4. Sabi rito, kung kayo ngay muling binuhay, nakalakip ni Kristo,
ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Sabi dito, sapagkat kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Pagkat si Kristo na ating buhay ay mahayag, ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Pagpalain ang pagkakabasa ng kanyang mga salita. Praise God. Hallelujah. So, tatlong bagay ang ang hamon ni Pablo sa mga taga-Kolosas. At yun din po ang hamon sa atin dito po sa papasok na bagong taon, ito pong 2021. Una, praise God, mga bagay na dapat panatilihin. Hallelujah. Ito pong taong 2020 ay hindi po natin lubos na kakalimutan, mga kapatid. Kung hindi meron tayong mga bagay na dapat panatilihin. Sabi ko nga po sa inyo, habang naglilinis ako nung aming bahay bago po dumating yung Pasko, nakakita po ako ng maraming item na mahalaga sa amin. Hindi ko itinapon itong mga bagay na ito, ngunit itinago ko ito upang ito ay magamit pa sa mga susunod na panahon. Hindi naman po sa nag-hoard po ako, kasi may mga ganyang pagkakataon, no? May mga tinatag na hoarding, no? Yung mga naalala ko po itong aming kapitbahay na matanda, praise God, itinapon na nung kanilang mga anak dahil nga basura nga, praise God. Ang ginagawa nung kanilang nanay, no, ibinabalik uli sa loob ng bahay yung mga itinapon na. Praise God. So, hallelujah. So, may mga ganung pagkakataon tayo na nanghihinayang tayo sa ilang mga bagay, no, na hindi natin po ma-let go. Praise God. Pero ang totoo po, may mga bagay tayo na habang tayo naglilinis, kahit ito'y luma na, ay kinakailangan pa rin natin itong i-retain dahil ito ay magagamit pa natin sa ilang mga bagay. Praise God. Hallelujah. Amen? So, sa isang pang-espiritual na kahulugan, sinasabi sa atin ni Pablo na mayroong isang pares na mga mahalagang espiritual na pag-aari na gusto nating mapanatili. Mga kapatid, no, panatilihin sa ating pong buhay espiritual. Unang-una na po, yung pong ating kamalayan sa ating pundasyon. Yung pong pundasyon po natin sa pananampalataya, no po, na kailangan ito ay mapanatili nating matibay at matatag. Gaya nga nung binasa natin, sabi rito, kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak nga ninyong inyong pag-iisip, sabi po dito, sa mga bagay na nangasa itaas. Hallelujah. So, ito ang sinasabi rito ni Pablo na tayo ay nabuhay na nakasama po ang ating Panginoon. Yung word if, no, yung salitang if, no, yung kung, ay hindi po isang pahayag ng posibilidad, kundi ito ay isang deklarasyon ng isang espiritual na katotohanan. Dahil sinasabi ni Pablo na nabuhay ka kasama ni Kristo, tinatalakay niya rito ang ating posisyon sa espiritual. Na nang si Jesus ay namatay sa Kalbaryo, ang bawat taong naniwala, nanalig sa Kanya, ay namatay din sa araw na iyon. Mga kapatid, so yan po ang alalahanin po natin. No? Nung si Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo, ako at ikaw, tayo na nanalig at sumampalataya sa Kanya, ay namatay din noong mga oras na iyon. Bakit po? Dahil ang sabi po, malinaw po sa Galasa 2:20, mababasa po ninyo na sinabi ni Pablo, ako'y napako na kasama ni Kristo.
At hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. So maliwanag po mga kapatid, na ng mga sandaling si Kristo'y napakot na bayubay sa krus ng Kalbaryo, kasama ka. Kung ikaw ay nanalig, kung ikaw ay sumampalataya, kasama kang namatay sa krus ng Kalbaryo. Yan ang deklarasyon, yan ang espiritual na katotohanan na dapat po nating panatilihin na tayo po ay patay na sa kasalanan. Sa pang-espiritual na kahulugan, namatay tayo sa parusa at kapangyarihan ng kasalanan nang mamatay si Jesus sa krus. At dahil patay na tayo, hindi na tayo dapat mag-alala tungkol sa kaparusahan para sa ating mga kasalanan. Bakit po? Dahil ito ay nabayaran na ng ating Panginoon. Amen? Dahil namatay tayo kasama si Kristo, praise God, ay napalaya rin tayo mula sa kapangyarihan ng kasalanan sa ating buhay. Hallelujah! Amen? Mayroong isang kahulugan kung saan ang bawat anak ng Diyos ay patay na, sila ay patay sa kasalanan. Hallelujah! Ipinapaalala sa atin ng talatang ito ni Pablo na tayo rin po'y kasamang nabuhay ni Kristo. Nang siya'y namatay, namatay tayo. Nang siya'y bumangon mula sa mga patay, ay bumangon din tayo mula sa mga patay. Nang bumangon niya ibangon niya ang bawat tao na naniniwala sa kanya, ibinangon din. Praise God, hallelujah. Huwag nating kalimutan na tayo ay patay na sa kasalanan at tayo'y buhay sa isang bagong buhay kay Jesus. So ang kaalamang ito'y tutulong sa atin na mamuhay ng malinis at malapit sa kaluwalhatian ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Amen po ba mga kapatid? Yan po ang dapat nating alalahanin. Na hindi na dapat tayo nabubuhay pa sa kasalanan bagkus tayo po ay namatay na sa kasalanan. At ang buhay na ikinabubuhay natin ay ang buhay ni Kristo. Hallelujah! Praise God! Kaya dapat po natin dapat tayong magkaroon ng kamalayan. Yung pong ating pong awareness sa ating pundasyon. Tandaan po ninyo, mga kapatid, no? At hindi lamang 'yon, yung pagiging kamalayan natin sa ating pundasyon, sa ating pananampalataya, sa ating pong pundasyon, sa ating pagpapalaya sa atin, sa pagtubos sa atin, kundi dapat din tayong magbigay pansin sa ating pong focus, no po? Ano po yung sinasabi roon? Ilagak natin, sabi roon, no, ang ating mga paningin sa mga bagay na nanga sa itaas. Set your affection on the things which are in above. Praise God, which are above. Hallelujah! Dahil nabuhay tayo sa isang bagong buhay kay Jesus, sinasabi sa atin na hanapin natin yung mga bagay na nasa itaas. Praise God. Yung pong pandiwa na ginamit na salitang hanapin ay nasa present tense po ito. Kumbaga ito ay nasa imperative move, no? Kumbaga ito ay isang utos, isang command sa bawat isa sa atin. Hindi ito isang suggestion, mga kapatid, kundi utos na ang ating pong affection, ang ating pong kumbaga sa madaling salita, sinasabi sa atin na patuloy na naghahanap ng mga bagay na nasa itaas. Dito sa 2 talata ay nabuo sa pag-iisip na yon sa pamamagitan ng pagsasabi sa atin na itinakda ang ating pagmamahal. Yung pong affection natin sa mga bagay sa itaas, hindi sa mga bagay sa mundo.
Yung pong salitang pagmamahal ay tumutukoy sa ating pong isipan. Isa-isip natin. Ilagay daw po natin, i-focus natin yung ating isipan sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa mundong ito. Sinasabihan tayo dito na ituon ng ating mga saloobin sa mga bagay na makalangit, hindi sa mga bagay sa lupa. Kaya dapat nating itakda ang ating mga isip sa mga bagay ng Diyos at sa mga bagay na lumuluwalhati sa Kanya. Hallelujah! Praise the Lord! At ang isang mabilis na sulyap sa ilang sa mga talata, kasunod ng talatang ito'y nagbibigay ng kaunting pananaw sa kung paano tinutukoy ni Pablo dito na dapat nating ituloy, mga kapatid. Ano po? Dapat nating panatilihin. Unang-una, mga kapatid, yung pong sinabi sa talatang 10 ng Colosas 3. Hallelujah. Anong sabi rito? At kayo'y nangagbihis ng bagong pagkatao na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan niyaong lumalang sa Kanya. Anong ipinapakita rito, mga kapatid? Ating panatilihin, ating ipagpatuloy ang isang malalim na kaalaman tungkol kay Jesus. Hallelujah! Yan po ang napakalinaw dito, mga kapatid. Gaya nga na sinabi ko sa inyo, kapag kayo naglilinis ng isang tahanan, di ba? Tatlong bagay ang ginagawa po natin. May mga bagay tayong itinatapon. May mga bagay tayong pag nakita natin ay mayroon tayong mga naaalala. At may mga bagay tayo na ipinapanatili natin kahit luma na. So, nandito tayo sa unang hakbang, yung isang mga bagay na dapat nating panatilihin. At ito po ay ang pagpapanatili ng kaalaman tungkol kay Jesus. Na tayo po ay laging dapat na nagsasaliksik, nakikinig at nag-aaral ng kanyang salita upang sa gayon, mas lalo po tayong lumalim. Yan po ang layunin ng programang ito upang mas lalo nating makilala ang Diyos na pinaglilingkuran po natin. Hallelujah! Kaya nga sinabi rito, kayo'y nangagbihis na ng bagong pagkatao na nababago sa kaalaman. Sa kaalaman. So, kailangan mag-grow tayo, lumago tayo. Hallelujah! At makikita po niyo yung mga sangkap ng paglago. Mababasa niyo sa aklat ng unang Pedro. Mababasa niyo ron, add to your faith, virtue, add to your virtue, love. Marami yung tawag natin doon, spiritual addition, yung spiritual arithmetic, mathematics. Puro dagdag, dagdag, dagdag para lumago. Kaya lang ang nakalulungkot sa maraming Kristiyano, hindi ho dagdag eh. Ang nangyayari sa maraming mananampalataya, bawas. Imbis na madagdagan, nababawasan ang pagdalo sa church, nababawasan ang oras ng panalangin, nababawasan ang pagtulong sa kapwa, nababawasan ang devotion, praise God, imbis na madagdagan. So paano tayo lalago, paano tayo uunlad sa kaalaman kung ang nangyayari ay bawas, mga kapatid? Praise God. Ang utos sa atin ni Pedro ay idagdag, hindi ibawas. Magdagdag po tayo. Amen? So this coming New Year, mas lalo pa tayong magsumikap. Mas lalo pa tayong magpunyagi na magkaroon ng malalim na kaalaman. Hallelujah. Praise God. Ano pa ho ang dapat nating panatilihin? Panatilihin ang isang malinis, banal na buhay. Sa talatang 5 hanggang 9 ng kabanatang 3 ng Kolosas, anong sinabi rito, mga kapatid? Basahin po natin. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nanga sa ibabaw ng lupa. Patayin, praise God. Hallelujah. Hindi yung kapitbahay nyo papatayin nyo, Hindi yung mga kasama nyo sa bahay nyo ang papatayin ninyo. Kundi yung sangkap ng mga katawang nasa ibabaw ng lupa. Ano po itong iniuutos? Pakikiapid, karumihan, masasamang pita, masasamang nasa, kasikiman na iyay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, na dahil sa mga bagay na dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway.
na inyo ring nilakaran ng una. Nang kayo'y nangabubuhay pa sa mga bagay na ito, datapat ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito. Ano ang lalayuan? Galit, kapuotan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay mula sa inyong bibig. Huwag nga kayong magbubulaan sa isa't isa, yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao, pati na ang kanyang mga gawa. Hallelujah. Amen. Praise God! Good morning po kay Brother Luisito Miquiabas ng Dasmariñas, Cavite. Hallelujah! At ganun din po kay Ate Eloy Labis Miquiabas. At ganun din po kay Sister Lioby Palomares at kay Brother Rudy Palomares. Isang mapagpalang umaga sa inyong mag-asawa. Ganun na rin po sa inyong mga kasama dyan sa inyong tahanan. Praise God kina Dexter at kay Dailen. At isang mapagpalang umaga rin kay Sister Pilar Villamala. Good morning po, Sister Pilar, at sa inyong asawa at sa inyong mga anak, ha? Praise God. So, maliwanag po mga kapatid, no? Pananatilihin, una, ang malalim na kaalaman tungkol kay Jesus. Ikalawa, yung malinis at banal na buhay. Ano pong ikatlo, mga kapatid, na dapat nating panatilihin? Ganun daw pa rin po sa talatang 12 hanggang 17 ng Kapitulo 3 ng Kolosas. Ano pong sabi nito? Mangagbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Diyos na mga banal at minamahal, na isang pusong mahabagin, ng kagandahang loob, ng kabanalan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod. Magagtiisan kayo sa isa't isa at magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanino man, na kung paano pinatatawad o pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito, ay magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasagdalan. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na di tinawag din naman kayo sa isang katawan at kayo'y maging mapagpasalamat. Manahan nawang sagana sa inyong salita ni Kristo ayon sa buong karunungan. Ngayon magturuan at magpaalala na sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. At anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. So ano po yung ikatlo? Maka-Diyos na bertud. Yan daw po mga kapatid ang dapat nating panatilihin sa taong 2021. Hallelujah. Praise God. Itapon natin yung galit, yung puot, yung sama ng loob. Panatilihin natin yung pag-ibig. Panatilihin natin yung kabanalan, yung maka-Diyos na bertud. Praise God. Hallelujah. Itong mga maka-Diyos na katangian. Amen? Hallelujah. At hindi lang sa ating buhay, mga kapatid, kundi maging sa bahay po natin. Dahil yung pong sinabi sa talatang 18 hanggang 21 ng Kolosas 3, kabanalan sa ating buhay sa loob ng tahanan. Ano sabi dito sa talatang 18? Mga babae, mga sister, pasakop kayo sa inyong asawa gaya ng nararapat sa Panginoon. Mga lalaki, mga brother, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging mapait sa kanila. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong magulang sa lahat ng mga bagay sapagkat ito'y totoong nakalulugod sa Panginoon. Mga ama, huwag ninyong ipamungkay sa galit ang inyong mga anak at upang huwag manghina ang loob nila. So, hindi lamang sa buhay, mayroon dapat panatilihin. Maging sa loob ng tahanan ay dapat panatilihin din ang kabanalan, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Praise God. Hindi ka lang sa iyong buhay, no? Sa iyong sariling buhay.
kundi maging sa loob ng bahay mo, sa loob ng tahanan mo. Ipakita ang kabanalan. Hallelujah! At hindi lang sa bahay, mga kapatid, dahil binanggit sa talatang 22 ng Colossus 3, ano sabi dito? Mga alipin, magsitalima kayo sa lahat ng mga bagay sa mga yaong ayon sa laman ay inyong mga Panginoon. Hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa katapatan ng puso na mga takot sa Panginoon. Kapitulo 4, talatang 1 ng Kolosas, mga Panginoon, gawin ninyo sa inyong mga alipin ng matuwid at katampatan, yamang nalalaman ninyo na kayo naman ay mayroon ding isang Panginoon sa langit. So, anong ibig sabihin? Kabanalan sa ating buhay panlipunan. Amen? Praise God. Kailangan sa iyong kinabibilangang komunidad, kilala ka rin bilang isang anak ng Diyos. At ito'y dapat mong mapanatili sa pagpasok ng taong 2021. Hallelujah. Praise God. Ito'y hamon sa atin. Naway, yung hamong ito, mga kapatid, ay madala natin sa taong 2021. Ano pa? Colossus 4, talatang 2. Ano pang sabi rito? Isang mabisang buhay ng pagdarasal. Talatang 2 ng Kapitulo 4, manatili kayong palagi sa panalangin na kayo'y mga puyat ng may pagpapasalamat. O, yan ha? Praise God. Ibig sabihin, mga kapatid, sa taong 2021, mas lalo pa tayong maging prayerful. Ha? Praise God. Mas lalo pa tayong maging masidhi sa ating buhay panalangin. Kung tayo'y nananalangin itong taong 2020, mas dagdagan pa natin. Mas magpursige pa tayo. Amen. Praise God. Sabi nga ng Luke chapter 18 verse 1, men always ought to pray and not to faint. To paint. Ang tao da po ay dapat laging nananalangin at huwag manghihinawa, huwag magsasawa. Prayer without ceasing, walang patid. Sabi ng unang Thessalonica 5:17, mga kapatid, prayer without ceasing. Kaya dapat ang buhay panalangin ay dapat maging mabisa sa atin sa taong 2021. Hallelujah. Ano pa, mga kapatid, ang dapat nating mapanatili? Ha? Sa taong 2021. Praise God. Talatang 3 hanggang 6. Natuloy, idinalangin din ninyo kami na nabuksan sa amin ng Diyos ang pinto sa salita upang aming salitain ang iwaga ni Kristo, na dahil din dito'y may mga tanikala ako upang ito'y aking maihayag gaya ng aking nararapat na salitain. Magsilakad kayo na may karunungan sana nga sa labas na inyong samantalahin ng panahon. Ang inyong pananalitay naway laging may biyaya na magkalasang asin upang inyong malaman kung ano ang nararapat ninyong isagot sa bawat isa. Praise God. So anong ipinapakita dito? Na patuloy tayong maging isang mabuting o mabungang saksi. Magkaroon tayo ng tinatawag na pagkakaroon ng fruitful witnessing. Hallelujah. Yung makapag-akay po tayo. Mas damihan pa natin yung sharing natin. Tulad po ng ginagawa ng ating kapatid dito, Sister Lily. No? Ano sabi niya ngayon? 10 share done. O, araw-araw yan. 10 ng 10 ang sinishare niya. Ay pagpasok ng 2021, baka 20 na yan. Hallelujah. So, yan po mga kapatid. No? Hallelujah. Sa madaling salita, nabubuhay tayo o mabuhay tayo tulad ng pamumuhay ng ating Panginoong Jesus. Malinaw na binanggit sa unang 1, Kapitulo 2, talata 6.
Ang nagsasabing siya'y nananahan sa kanya ay nararapat din namang lumakad na gaya ng inilakad niya. Gaya ng inilakad niya. Hallelujah! Praise God! Buhayin po natin ang bunga ng Espiritu sa ating buhay araw-araw. Glory to God! Ano ho ba ang bunga ng Espiritu? Mababasa natin sa Galatia 5, talatang 22 hanggang 23. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kaawaan, hallelujah, o katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Kaya nga, hinahamon tayo na ipamuhay ang ating buhay na may tunay na mga halagang espiritual. At hindi ang mga halaga ng isang nahulog sa tukso sa mundong ito. Habang binibigyan pansin natin ang mga bagay na espiritual at makalangit na ito ay pinapagana nating mabuhay ng isang makalangit, banal, parangal sa Diyos sa mundong ito, papayagan natin ang isang makalangit na pananaw upang pamahalaan ang ating paglakad sa lupa. Ang bawat desisyon, bawat aktibidad, bawat plano, bawat hangarin ay isasaalang-alang sa ilaw ng kawalang hanggan. Ang lahat ay ilalagay sa harap ng Panginoon at isasaalang-alang hindi mula sa isang makalupang pangsensual na pananaw, ngunit mula sa pananaw ng langit. Kaya bilang bayan ng Diyos, tinatawag tayo upang maging makalangit ang ating isipan. Mga kapatid, posible ito dahil sa pagkakaroon natin ng ating Panginoon sa langit. Mula sa kanyang kinalalagyan sa kanang kamay ng Ama, si Jesus ay gumagawa ng pamamagitan para sa atin. Binibigyan niya tayo ng lahat ng kailangan nating mabuhay para sa Kanya sa mundong ito. Mga kapatid, sabi nga ng Hebreo 7:25, dahil dito naman siya'y nakapagliligtas ng lubos sa mga nagsisilapit sa Diyos. Sa pamamagitan niya, palibasay laging nabubuhay siya upang mamagitan sa kanila. Hallelujah! Anong sabi sa Roma 8:31-34? Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Siya na hindi pinagkait ang kanya sariling anak, kundi binigay dahil sa ating lahat. Bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Sino ang magsasagral ng anumang laban sa mga hirang ng Diyos? Ang Diyos ay ang umaring ganap. Sino ang hahatol? Si Kristo Jesus na namatay? Oo, yaong nabuhay na maguli sa mga patay, na siyang nasa kanan ng Diyos, na siya namang namamagitan dahil sa atin. Hallelujah. Kaya habang naghahanda tayo na pumasok sa isang bagong taon, naway tulungan tayo ng Panginoon na ating mapagtanto kung sino tayo at kung ano mayroon tayo kay Jesus. Nawa, mga kapatid, ang pagkakaroon ng kamalayan na ito ay magbago sa ating lakad para sa kanyang kaluwalhatian. Maging aware po tayo sa ating pundasyon. Praise God. Namatay na tayo sa kasalanan, hindi na tayo dapat mag-alala sa parusa ng kamatayan. Binuhay tayong kasama ni Kristo. Kaya panatilihin natin ang mga bagay na makalangit. Amen? Praise God. Bukas po, mga ilang bagay na dapat po nating iwaksi o pakawalan sa taong 2021. Mga bagay na hindi na natin dapat dalhin, mga kapatid. No po, sa taong 2021. Tandaan po ninyo, ang hamon na ito ni Pablo ay 3. Mga bagay na dapat panatilihin, mga bagay na dapat pakawalan, at mga bagay na dapat nating
alalahanin. Praise God. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Gaya na sinabi ko po sa inyo, binigay ko sa inyo isang halimbawa ng isang taong naglilinis ng kanyang tahanan. 3 bagay ang ginagawa niya sa kanyang paglilinis. May mga bagay siyang itinatapon dahil hindi na magagamit, kaya nga naman meron din mga bagay na kahit luma na at matagal na ay pinananatili pa. Inililipat lamang ng pwesto. Ha? Ikalawa, may mga bagay na siya ay, praise God, na sinasabi rito na dapat ng pakawalan at itapon na. Ha? At pangatlo, mga bagay na magbibigay ala-ala sa atin. Praise God. So, yan po ang ating tatalakayin sa susunod na mga araw. Praise God. So, ngayon po, dadako po tayo sa ating pong mga prayer request. Hallelujah. Purihin ang Diyos. So, isasama natin sa panalangin ang ating mga kapatid ngayon pong umagang ito. Hallelujah. So, sama natin sa panalangin si Nenet Canas. Yung pong prayer request ni Brother Ronnie Atendido. At ganoon din, sama na rin natin si Brother Ronnie Atendido na siya'y ingatan at pagpalain ng Diyos sa isang panibagong trabaho. Praise God. Pagpalain siya sa lahat ng kanyang pangangailangan. Ganoon din, sama natin sa panalangin yung ating kapatid na nagdiriwang ng kanyang karawan, Sister Loida Nebres. Praise God. At isama rin natin sa panalangin si Mia Nonato at Dea Nonato. Praise God. At ganoon din, sama rin natin sa ating pong kahilingan ang pamilya po ng mga Costales, si Ropino, Rogelio, Rachel, Annabel, Amanda, Angela, Rodel at Ariang Costales. Ganon din, sama natin si Rowena at si Red at Morgan at Connor Merriman, Sheila May Ariza, Mary Joy at Kit Mendoza. At ganon din si Marilyn Estonactoc Foster, Romerico Dumlao, Diosdado Gotera, Silda Rosales, Romelito Valdez, Chuchi Yuson, Lourdestan, Bimbis Oribio, Andrea Aranda, Flor de Lisa, and Reynaldo Lopez, Guadalupe Labis, Kahala family, Beth and Ray Ramirez and family, Brian Dembiaje, Rosel Domingo, Eupremia Conje, Lisa Villarico na tinugon na. Ano po? Nasagot na ang kanilang panalangin. Praise God. Ernie Perez, Ronald Chan, George Teodoro, si Sister Remy Costales. Sama rin natin itong mga kabuhayan ng ating mga kapatid. Ito pong Skyhawk GPS, Reblic Internet Service, Mobile Device Integration Services, Jesus Our Wisdom Christian School, Veterans Motor Shop, Criskit Enterprises, Architectural Firm ni Architect Leo, Bookkeeping firm ni Sister Lily Pangilinan at car rental services ni Brother Lloyd at Brother Fred Lopez. Praise God. Hallelujah. So kung kayo po ay may mga kahilingan mga kapatid, mangyari po lamang na inyo pong i-PM po sa akin. Praise God. Hallelujah. At sama rin natin si Mimi Manalang, suffering from facial spasm. Okay. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Glory to God. Hallelujah. Praise God. In your name there is healing. In your name there is salvation. In your name there is a victory. Glorify your name, Lord Jesus. In your name. Banal na Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, na palaging dumirinig ng aming mga panalangin. Ngayong umaga, O Diyos, ay aking pong nabanggit ang mga pangalang ito na mayroong pong mga kahilingan.
Mga pangalan, O Diyos, na mayroong tinataglay na iba't ibang uri at iba't ibang klase ng mga sakit at karamdaman. Panginoon, ngayong umaga, kami ay nananalig at sumasampalataya na sa iyong pangalan ay may katugunan at kasagutan ng aming mga panalangin. Kaya naman, patuloy ko pong itinataas sa iyo ang aming mga kapatid na ito, anuman ang kanilang mga pinagdadaan ng sakit at karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, sinasaway po namin ito. Inaangkin po namin ang iyong himala, ang kagalingan sa lahat ng sakit at karamdaman. Maaring ito ay COVID, Panginoon Diyos. Ito ay cancer sa baga, cancer sa dugo, cancer sa dibdib, cancer sa maselang parte ng katawan, cancer sa bituka, Panginoon Diyos. Anumang uri at anumang klase ng cancer ito, Panginoon Diyos, we rebuke it right now in the name of Jesus right now. And we declare total healing and divine miracles, Lord, sa lahat ng ito. Lulusawin ninyo ang lahat ng mga cancer cells sa kanilang mga katawan. Itong COVID-19 na ito, Panginoon Diyos, wawasakin nyo ito. Sisirain nyo ito, Panginoon, at hindi ito kailanman makapaghahari sa iyong mga anak na nananalig at sumasampalataya sa iyong dakilang pangalan. Maging ang mga kapatid ko na ang kanilang dinadala ay ang kanilang mga sakit sa kanilang mga puso, Panginoon. Maaring may butas, maaring ito enlargement of the heart, maaring ito, Panginoon, ay mayroong pagbabara sa kanilang mga ugat sa puso o sa anumang ugat sa kanilang mga katawan na sanhi ng mga arthritis, sanhi ng mga gout, Panginoon, dahil ito ay hindi makadaloy ng maayos ang mga dugo sa kanilang mga nerves right now, O God. Lusawin ninyo ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Maging itong facial spasm na ito ni Mimi, manalang, Panginoon. Lord, hipuin mo, Panginoon, ang kanyang katawan, ang kanyang mukha, Panginoon Diyos, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Inaangkin ko, Lord, ang iyong himala sa kanilang buhay. Lord, maging ang aming mga kapatid ang aking kapatid na nagdaraos ng kanyang karawan, Sister Loida, pagpalain po ninyo, O Diyos, ang kanyang karawan, patuloy mo siyang bigyan ng marami pang taon at araw sa kanyang buhay. Lumawig pa, Panginoon, ang kanyang buhay, O God, at nawa, O Diyos, ay patuloy mo siyang ingatan at proteksyonan ng iyong kapangyarihan. Lord, pati itong mga kapatid ko, Panginoon, na nagpapasalamat dahil inabot at tinugon mo ang kanilang mga panalangin. Nagpapasalamat ang iyong lingkod na Sister Lisa Villarico sa pag-abot mo, at ngayon po, mga Panginoon, ay tatanggap na sila ng pensyon mula sa SSS. Ganon din kay Nanay Estela Pugal, Panginoon, yung paglilipat ng kanyang SSS pension, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Lord, i-grant po ninyo ang kanyang kahilingan ngayong umagang ito. Pagpalain ninyo ang lahat ng mga kabuhayang binanggit ko, Panginoon, mga kabuhayan, mga negosyo na pinagyayaman ng inyong mga anak na siyang pinagkukunan nila ng kanilang mga pangangailangang pang-araw-araw. Right now, O God, we declare financial breakthrough, financial blessings, financial stability, financial provision right now in the name of Jesus, and we rebuke the spirit of poverty right now in Jesus' name, in Jesus' name. We declare, Lord, victory, Lord. Salamat po, Panginoon. Pagpalain ninyo ang bawat nakikinig, nanonood sa programang ito. Ingatan ninyo ang aming mga kapatid na nasa ibang bansa, Lord, lalo na ang aking may bahay na si Rochi Dalena, Panginoon, araw-araw nagtatrabaho sa kabila na napakataas ng kaso ng COVID sa Amerika, Panginoon. Dalangin po ng inyong lingkod na palagi niyo siyang proteksyonan. Ilayo sa espiritu ng COVID-19, maging si Zaira, si Desmond, ang mga in-laws ko na mga frontliner, Panginoon, sa bansang Amerika at bansang Australia at Canada. Pagpalain ninyo, Diyos, at ingatan ang Quinto family, Sobretenia family, Saludlala and family, Panginoon Diyos. Ganun din po, Panginoon, ang Kalikdan family, ang Sobretenia family, Panginoon Diyos, De La Cruz family. Lord, patuloy po ninyo silang ingatan.
Oh, hallelujah, oh God. Ang Santos family, Sister Lea Rosas, at ganoon din po Sister Memia Tupas Tapulaw, Panginoon. Ganoon din si Christ Magdalena at ang kanyang may bahay, Panginoon. Patuloy niyo silang ilayo sa lahat ng mga espiritu ng COVID-19, maging ang mga kapatid namin na nasa gitnang silangan, Sister Lisa Domingo. Lord, right now, we declare yung kanyang ikama, Panginoon, ay matanggap na po niya, Panginoon Diyos. At ganoon din po si Brother Arnel Alpon at ang kanyang pamilya. At ganoon din po, Panginoon, John Soribian family, Marvin Soribian family, and Mario Soribian family. At ganoon din po si Sister Mary Grace Sumido Enriquez and family, Lord. Salamat po. Ngayong umagang ito, Lord, nagpupuri kami, nagpapasalamat po kami sapagkat Ikaw ang Diyos na sa amin ay patuloy na dumirinig at umaabot ng aming mga panalangin. Ang lahat ng ito, Panginoon Diyos, ay aming dalangin sa pinakamakapangyarihang pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Ang bawat isa ay magsabi na, Amen, Amen, and Amen. Lord Jesus, glorify your name, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise God. Praise the Lord! Muli po, nakaraos po tayo sa loob ng isang oras na naman ng ating pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos. Kaya nagpapasalamat ang inyong lingkod sa lahat ng sa akin ay sumama at nakinig at nanood ngayong umagang ito. Yung pong mga nagkaroon ng kanilang mga kahilingan at prayer request, ang kinimpo ninyo ngayong umaga, ang Diyos kayo'y inabot at tinugon na sa lahat ng inyong mga panalangin. Ha? Amen and amen. Alright, bakit ako nakapost? Praise God. Humihina ba ang signal? So, salamat sa lahat ng mga kapatid na nagpapadala at patuloy na nagbibigay ng kanilang mga pamaskot at aginaldo sa inyong lingkod. Praise God. Hallelujah. Kaya nga, nakapost po ako, hindi ko alam kung bakit. Wala akong pa naman mga technician dito. Di malaman ang gagawin. Naisip lang tapusin ang buhay na kailukin. Praise God. Technical problem. Technical problem. Natagpuan, pinalaya ni Jesus sa kasalanan. Bueno, ako po'y magpapaalam ng mga kapatid Praise God. Dahil nagkaroon tayo ng technical problem, purihin ang Diyos. So sa mga kapatid natin, nawa patuloy tayong pagharian ng kanyang pag-ibig, patuloy na ang kanyang kaligtasan ay sumaatin at ang walang pakikipisan at pakikisama ng kanyang banal na espiritu upang tayo ay patuloy na pagharian ng kanyang kapayapaan. Praise God. Pero bago tayo magpaalam, antulan po muna natin ang isang awitin pang-birthday sa ating kapatid na si Sister Loida. Happy birthday! Sister Loida, happy birthday! At sa lahat din ng mga may birthday, happy birthday po! Happy birthday, and the stars burn tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Okay, shoutout kay Sister Annalisa Moreno de los Reyes na Das Marinas, Cavite, at ganoon din kay Ate Eloy Miquiadas. And the stars burn tonight. Happy birthday
kay Sister Elena de los Santos. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Kay Nanay Estela Pugal. Good morning, Nanay. At kay Sister Juliet, good morning po. Maging sa inyong buong pamilya, ha, Sister Juliet. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. And the sun will tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Praise the Lord, purihin ang Diyos. So, muli mga kapatid, pansamantalang po paalam inyong lingkod. This is Pastor Manny Dalena. Praise God. Signing off just for today. Shout out daw po sa pamangkin ni Sir Melia, kay Gemma Arevalo. Shout out daw po kay Gemma Arevalo. Hallelujah. A good day to all of you. God bless you all. To God be all the glory. See you again tomorrow, brothers and sisters in Christ. Advance Happy New Year!